First destination tayo mga mamshi kong pretty dito tayo sa Sung Sot Cave, ang pinakamalaking cave dito sa Halong Bay, Vietnam. Ang Sung Sot daw is ibig sabihin ay surprise cave dahil kapag nakita mo tong cave na to mga mamshi, masusurprise ka talaga. So bago tayo masurprise, ayan, umakyat muna kami na napagkabongga-bongga dito. Ayan, napagkadaming tao mga mamshi. And then ayan po si Mother, excited na makita yung loob ng cave. Napagkadami po talagang tao dito, iba-ibang lahi. Talagang perfect yung amoy, charet. So ayan na rin po si Joshua Nas, buti na lang kinaya niyo po ang pag-akyat po dito sa cave. So ayan po guys, pila-pila po talaga and then talaga nag-aambon-ambon pa po dito nung pumunta po kami. Papasok na kami ng kuweba dyan guys. Oh, ayan oh, ang dami pa rin and then ang ganda na dito sa unahan, sa labas. What pa more pa po dun sa loob. Tapos dito sa taas mga mamshi, ayan po yung makikita yung view na napagkagandang Halong Bay. O diba, para ka lang nasa Coron, Palawan. And then picture-picture na rin po sila jowa dyan. And then kami waiting na lang din po dahil ang daming nagpapapicture. After namin magpicture, ayan, pababa na po kami ng cave. Ayan, ang ganda-ganda po talaga ito. Simula pa lamang po yan pero napagkaganda. Trivia lang mga mamshi kung pretty, ang Sung Sot Cave or Surprise Cave ay ni-discover ng mga French noong 1901 at 25 meters above sea level. O diba, bongga. At ito ang pinakamalaking cave dito sa Halong Bay na may 10,000 square meter. Oh my God, mapapagod yata ang mga bakla. Tinawag siya surprise cave dahil kapag nakita mo yung loob niya, masusurprise ka talaga. At yun naman ang nangyari sa amin. Pagkaganda niya. So kita niyo si Joshua, o diba? Picture lamang po siya dyan habang sa madaming tao. O diba? Ganda-ganda lang siya dyan para kang kulto dyan, bakla ka. Lumapit ka talaga sa ilaw, no? Akala mo napagkaganda mo. So, ayan na nga, naglakad-lakad na nga po kami dito sa napagkadilim na to dahil napagkaliit ng daan. Pero laban pa rin kami. So, ayan po guys, for the pila lamang po, andun ang kit ni Kuya Charet. And then, kanya-kanyang ilaw kami dito dahil napagkadilim. So, ayan, nakikita nyo naman guys, kung saan masikip, masarap pasukin. So, akyat baba po ang nangyari dito sa loob ng kuweba na ito. Tingnan nyo, hindi nakasya si Joshua. Ang laki niya kasi. So ayan, habang bumababa po kami diyan, makikita namin itong second part ng kuweba. Ang ganda. Heaven. Tingnan nyo naman po yung napakalaking lugar na to. Napakaganda talaga. As in, ma-amaze ka talaga. Kaya kapag nagpunta ka ng Halong Bay, kailangan yung puntahan ito dahil napakaganda talaga siya. Nakaka-relax at nakaka-amaze. Surprise na surprise talaga kami dito sa lugar na to guys. So ayan o, diba para kami nasa Temple Run. Tatakbo na lang at may humahabol na mga unggoy. So tingnan nyo naman yung mga bato na yan, napagkagaganda po guys. As in talagang amaze na amaze ako for the video. And then yung lugar po napagkalaki po guys. And then hindi, pang second part lamang to ng kuweba. Ang dami pa po namin lalakbayin dito bago kami makalabas. At eto na nga ang lugar na nakaka-amaze. Tingnan nyo guys, ang ganda, diba? Para ka lang nasa Amaya, nasa Encantadia, nasa lugar ng Hatoria. Lalabas si Pirena, magbubuga ng apoy. O diba, napagkaganda po ng lugar na to. Napagkaganda ng kuweba nila. Sana meron din sa Pilipinas ng ganito. So sa daming tao, pero napagkalaki ng kuweba, okay lang, hindi siya mainit at hindi siya malamig. So kita nyo naman guys, oh, pak, diba, ang ganda, nakaka-amaze yung lugar. Sobra talagang amaze na amaze kami dito talaga for the picture, for the video lamang po ang ginagawa namin. So nakikita nyo yan guys, iikutin pa po namin yan. So ayan po yung mga nauna naming people, kami diretso pa ho kami dyan, tapos iikot. O diba, super laki. Nakakaloka siya. Pero super ganda at nakaka-amaze talaga. Puro amaze na lang naririnig ko dito sa vlog ko na to, no? So ang title ng vlog na to, Amazing. So walk lang po kami dyan at saka si Joshua ayan nagmamadali kasi dun sa harapan maraming pogi. So yung dalawang apam na yan guys talagang binabantayan ni Joshua dahil napagka-pogi po talaga, o diba? Tapos dyan sa taas nakikita nyo guys may mga tumutulong watery. Ayan, o diba, nakaka-amaze siya. With a shower, pre-shower tayo dyan, charet. Ayan o, puro tubig-tubig po yan guys, and then malinis. Pwede daw yung inumin. Buti na lang hindi ako nauuhaw. Kung nauuhaw ako, ay, nako, nakasalo ka na sa akin. So tingnan nyo naman guys yung loob ng kuweba na pagkaganda. At saka yan, running water yan. O, nakikita nyo yung water, ang cute, o diba? Tapos ayan pa yung ibang part ng kuweba, nakikita nyo naman guys, para kaming nasa ibang lugar. So ayan, after po namin magkuweba, ayan, naglaro-laro na po ang Joshua po dyan sa cruise. Kasi dun sa next destination po namin, magkakaya kami or kaya sasakay po ng bangka tapos pupunta doon sa another kuweba, underwater kinematic. So hindi na po kami pumunta kasi ayaw naming mabasa. Basa na nga kami sa ulan, magpapakabasa pa kami at saka delikado, maliit lamang po yung barko, bangka I mean, tapos ang dami yung sasakay. So ang ginawa namin, naglaro-laro na lamang po kami dito. Ayan, ganda-gandahan na naman si Joshua po dun sa mga apam dun sa kabilang barko kasi may swimming pool sila, kami wala. O ayan, kaway-kaway si ate mo, ganda-ganda, opak. O Miss Congeniality. O diba, ganda. So ayan, sightseeing lamang po ang Joshua dyan. Mahulog ka sana yung nakika. O diba, ang hard-hard po niya dyan, pink na pink, nakakalalaki. Opak, o. Titanic girl. So while chika-chika kami dyan, laro-laro, ayan. And then sa third part po tayo, eto naman po yung mayroong 100 step yata or more than 300 step, mga ganun. Tapos may beach din po dito na pwede nyo pong pag-swimmingan dahil nga umaambon, hindi na kami nag-swimming dyan. Pero ang daming pag, ikita mo yung dadaan. Diba?
Ang yummy. So ayan, nag-start na pa kami maglakad dyan. Pagkataas niyan, talagang hindi ko kinaya talaga. Pinagsisihan kong maglakad dyan kasi bukod sa napagkataas po ng inakyat po namin, umuulan. So ayan, nakakyat na po kami sa tuktok at ayan, nagsasayaw na po yung Joshua dahil yung amoy hindi namin gusto. Nagkahalo-halo na po yung amoy ng tao dyan. Ay nako, masasabi mo talaga, amoy heaven. Heaven na babagsak ka na lang kagad sa lupa. So kung makikita nyo, lumakas po yung ulan, talagang parang bagyo. Nakikita nyo yung hangin na pagkalakas talaga. For the ulan to the highest level, akala namin hindi na po kami makakababa dyan dahil napagkalakas ng ulan. So kung makikita nyo, basang-basa na po ang akla. Ayan, nakabalik na po kami ng cruise. And then, ayan, for the wine, may palibreng wine at saka palibreng prutas. So chill-chill, nomo-nomo na lamang po ang Joshua dyan. And then pahinga-pahinga dahil napagod po kakaakyat at pababa ang bakla. So kwento-kwento na lamang po kami dyan. O Paco, diba? Ang dami niya sinasabi, oh. Oh, diba? Carla Estrada. So ayan, for the party na yan, may tumutugtog yan, chugs, eme latik. So ayan po guys, umakit na rin kami dito sa taas. Nakikita nyo guys, nyaulan diba? So pabalik na kami nyan. So ayan, nakatapos na po kami dito sa Halong Bay. Nag-enjoy naman po kami kahit malakas naman po yung ulan. At least na-experience namin. So ayan, nandito na kami sa hotel at nagpapahinga dahil kinabukasan yan, babalik na kami ng Pilipinas. So napagod na si Jowa, o diba? Pahinga-pahinga na po kami dyan. So eto lamang po ang aming bakasyon dito sa Vietnam. Bye.